na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po yung batayan po nila tungkol po sa yung pangunahin po nilang saksi laban kay BP Sara. Sabi po ni Rufus Rodriguez ay polluted source. Pasensya na po kayo sa usapin po ng impeachment na to. Lagi po nating kinukut si Rufus Rodriguez kasi po wala po silang lusot kay Rufus Rodriguez dahil siya po ay Justice Committee mismo, no? Napakagaganda po ng mga binibitawan pong pananalita nito ni Rufus Rodriguez. At saka kaya ko po siya kinukut ngayon kasi kita nyo naman, nung una medyo bad trip tayo kasi ang gaganda ng mga punto niya nung mga unang hearing. Magaganda punto niya pero pagdating ng botohan, kasama po siya sa bumuboto pabor na ma-impeach sa impeachment po ni BP Sara. Pero ngayon po, hanggang sa botohan, ano pa po sila? Kasama po siya o mag-isa lang po siya na karamihan. Taliwas yung boto niya dito sa nakakarami. Okay, sa madaling salita mga kapatid, hindi po pipitsugi naman kasing abogado din itong si Rufus Rodriguez. Ngayon, kumpara kay Redon at saka kumpara rito kay sa Justice Committee Chair na si Luis Tro, ang layo po ng kaalaman sa batas nito ni Rufus Rodriguez. Para lang po magkaroon tayo ng ideya, no? Si Rufus Rodriguez po, bagamat pareho po sila ni Tere Redon. Kasi si Tere Redon ang parang ang astig eh. Si Tere Redon yung umiepal doon ng umiepal eh. O, para lang po kayo magkaroon ng ideya kung pagkakaiba po ng mga kwalifikasyon nila, eto na lang po, no? Si Rufus Rodriguez po ay graduate Bachelor's of Law sa UP College of Law, University of the Philippines, UP. Tapos siya po ay graduate magna cum laude sa New York Columbia Law School. At siya po ay top 17 nung siya po ay nag-bar exam. Yan. Tapos po, siya po ay pinakabatang naging law din, no? Sa San Sebastian College of Law. Ito pong mga katangian na to, hindi ka po gagawing din ng College of Law, lalo na San Sebastian. Mga sikat naman po ng mga College of Law yan. Nang mahina po ang pang-intindi mo sa batas. Kumpara po natin rito sa mga to, hindi po honor student, ika nga. Law nga to si Tere Redon, pero hindi po siya honor student at hindi po sila nag-top sa bar. Top 17. Putya, ilan ba yung pumasa sa bar nung panahon niya? Tapos panlabimpito siya sa pinakamagaling. Ganin din po si Luis Tro. Kaya po dapat yung kredibilidad po ng mga taong nag-i-interpret ng law, di ba? Sinasaalang-alang din itong committee na to. Kaya ako, nakikita ko po rito, kahit po akusahan tayo, si BP Sara, yung kampo ng mga to na umiiwas, o si BP Sara po ay naghahanap na naman ng mga teknikalidad. Ganyan po talaga. Ang kaso po ay teknikalidad talaga yan. Di po ba? Bakit hindi mo hanapan ng teknikalidad yan? Okay. So malinaw po
na nakabatay po sila dito sa polluted source. At ang nagsabi po ng polluted source, kasi ito si Rufus Rodriguez. Ganito po kasi, dalawa po yung pwede nyong paniwalaan, di ba? Si BP Sara, yung salita ni BP Sara, at saka yung salita ni Ramil Madriaga. So ngayon, ayon po sa dating Lodin at napakatagal na pong congressman, eto pong si Madriaga ay isa po siyang polluted source. Karamihan po, pagka polluted source po, sa mga normal po na kasuhan, sa mga normal po na judge, yung mga maalam po sa batas, hindi po masyadong binibigyan o hindi po masyadong binibigyan ng halaga pag sinabing polluted source ka. Okay, sino po ba yung kinukonsider na polluted source? Para lang po maunawaan natin kung bakit sinasabi to ng mga abogado, yung polluted source. Pag sinabi pong polluted source, eto po, in legal proceedings, magbigay lang po tayo ng mga meaning, no? A polluted witness o polluted source refers to a person who himself deeply involved in the crime or has a questionable background that suggests a strong motive to lie. O yan po yun, no? So, kinakailangan po yung mga witness, kaya nga po yung mga judge, maingat po dyan sa pagtanggap o yung testimonya ng mga witness, no? Masyadong maingat yung mga hurado natin, lalo na po mga judge sila. Palaaral na po yan. Ang problema kasi dito, bakit po pinalulusot nila? Ang ibig ko pong sabihin, sa meaning po ng polluted source o polluted witness, malaki po ang tsansa na ang taong ito ay magsinungaling. Yan po yung meaning, literal meaning, no? Kaya siya tinawag na polluted source or polluted witness. So, si Madriaga kabilang po dyan. Kasi, kaya ka polluted source o polluted witness, kasi may una, ayon sa dito, siya mismo ay masyadong involved dun sa krimen. 'Di ba? At itinuturo niya yung iba para po mawala po sa kanya yung bigat ng krimen. May kilala ko niyan, deeply involved in the crime. Kaya pwede rin po to, pag makikita nyo po, yung kakilala natin na sinasabing isa sa mastermind, tinuturo niya yung ibang mastermind, pero siya nililigtas niya na wala siyang kasalanan. So, magiging kapanipaniwala lang tong mastermind na to kung sasabihin niya, ako nga, may kinalaman ako dyan. Okay. Pero dito sa kaso ni Madriaga, dito po siya sa pangalawang description. Ito po, yung isang tao na questionable ang background. Okay. Dahil siya po kaya po siya mayroong malaki po ang tsansa niya na magsinungaling. Courts are generally not keen on entertaining such witnesses without high scrutiny for several reasons. Ito po yung mga dahilan bakit po hindi masyadong binibigyan ng halaga, no? Hindi masyadong binibigyan ng halaga ng mga korte yung mga polluted source o polluted witness. Una, lack of natural credibility. 'Di ba? The primary reason is the inherent bias or improper motive of the witness. Ano yung motibo ng witness? A polluted witness is often, una, co-conspirator. They may be testifying specifically to pin the blame on others and save themselves from prosecution. Pero sa pangalawa po, babagsak si Madriaga.
Sa pangalawa po, eto, a convicted criminal, their past history, kaya lang hindi pa yata convicted si Madriaga pero nakakulong na po siya, di ba? Their past history or dishonesty or serious crimes like kidnapping or murder. O, di ba? Saktong-sakto kay Madriaga kasi kidnapping yung kaso niya. Creates a baggage of unreliability that a skilled defense can use to establish reasonable doubt. So pag ito po ang uri ng witness, hindi ganong kinakailangan po nito, talagang maipakita po. Hindi po ipinagpapalagay dapat ng gagamit sa ganitong witness na normal lang ang lahat. Kinakailangan po ipakita niya na kahit po ito ay may mga background ng isang kriminal, kinakailangan ipakita po ng prosecutor o ng prosecution team na ito po ay nagsasabi ng totoo. Ano yung motibo niya? Kasi ang motibo niya po para hindi magsabi ng totoo ay ang laki, di ba? Tinitiyak ko sa inyo, inooperan po yan si Madriaga na pag tumistigo yan, mapapawalang sala siya sa mga kasalanan niya or mapapagaan yung kanyang kasalanan sa pagtistigo niya laban kay BP Sara. Okay. Dito po sa kaso po ng Pilipinas, nakalagay po rito yung kay BP Sara. This issue is currently at the forefront of impeachment hearing against Vice President Sara Duterte. The defense has officially labeled witness Ramil Madriaga a polluted source due to his alleged criminal history, arguing that this testimony should be discarded because it lacks the necessary integrity of such high stakes. So sa pagitan po, ito ngayon na nangyayari, no? Sa pagitan po ni Madriaga na nagsasabi na magnanakaw si BP Sara at kung ano-ano pang krimen, kasi parang Superman, lahat ng krimen alam niya. Sa pagitan po ni Madriaga na meron pong criminal background at sa pagitan po ni Madriaga na may nakakulong ngayon dahil sa mga kasong kidnapping, etc. At sa Vice President na pinagtiwalaan ng 32 million, no? Walang duda, ang pinili po, walang duda ang pinili ng ating pong mga congressman na paniwalaan ay yung pong may background ng kriminalidad na si Ramil Madriaga kaysa po sa isang vice president. Kasi parehong salitaan lang yan eh. Di ba? Wala namang maibibigay na ebidensya si Madriaga na pwedeng mag-corroborate sa mga akusasyon niya. Lahat na nga po ng sinasabing nakasama ni Madriaga, gumawa na po ng mga affidavit na hindi po nila kilala yan, hindi po kasama yan si Madriaga. Maski nga po yung kasama niya doon sa volunteer group ni BP Sara na ipaliwanag na po kung bakit po siya nakadalo o pinadalo dyan sa oath-taking. Hindi naman po si Madriaga mismo pala ang inimbitahan. Kaya po siya napunta ron dahil yung inimbitahan po nakakilala ni Vice President Sara Duterte ay hindi po pwedeng makadalo. Yun lang po yung instance na nagkasama sila ni BP Sara. Ngayon po, yung mga gawa-gawang kwento, dito po pasok yun. No? May tendency po talaga yung isang polluted source kasi meron siyang purpose kung bakit po siya ay nagsisinungaling. Ito po ay definition po to sa batas. Kaya po yan, technical po yan na description ng isang polluted source o polluted witness
yan po, may tendency o malaki po, dahil po sa kanyang questionable background, ay napakalaki po ng kanyang motibo para magsinungaling. Lalo na po kung siya po ay nakakulong at siya po ay dapat po maitanong po kay Madriaga, ano ba ang kapalit ng kanyang testimonya? Siya ba ay naging state witness dahil sa kanyang testimonya? Kasi kung state witness siya, mapapawalang sala ba siya sa wala namang kinalamang krimen niya? May nakakulong po yan, different crime. Kidnapping, kidnap for ransom. Oh. Dahil ba dyan, sa pagtestigo niya, mawawala na siya ng kaso sa kidnap for ransom? Kasi po, kung yan po yung kapalit nung pagtestigo niya kay BP Sara, talagang kitang-kita po natin yung motibo, no, ni Madriaga kung bakit po siya napapayag na tumistigo laban kay BP Sara. So usapin po to ng kredibilidad. Usapin po to ng sino mas credible, sino mas kapanipaniwala. Yung Vice President na binoto ng 32 million o yung isang taong nakakulong dahil sa kidnap for ransom. Sa normal po, alimbawa po, sa normal po na korte, hindi po papasa si Madriaga. Alam po yan ni Dilima, alam po yan ng mga backer ni Madriaga, ng mga abogado. Pero dahil alam po nila, ng tatayong judge ay hindi naman po mga abogado, mga katulad ni Lito Lapid, nila na mga kung sino-sino na bahala na yung mga kakampi nilang gumapang dyan sa Senado. Okay. Sa madaling salita, yung question din po, no? Kasi usapin din po yung pananaw ni Terry doon. Ang linaw po na sinabi ni Rufus Rodriguez na yung ginagawa nila, wag na tayo kasi tayo sasabihin bias I-quote na lang po natin yung mga Justice Committee member. Ang linaw po na yung ginagawa nila ayon kay Rufus Rodriguez ay isang fishing expedition. Ngayon, ang fishing expedition po ba ay inaalaw? Legal po ba ito? Okay. Legal po ito. Kung yung mga hinagilap yung kaya nga ang tanong ni Rufus Rodriguez, yung sinabpi na mo ba, Redon, na mga, anong tawag doon? Mga negosyo, hindi, mga korporasyon, yung mga hinihingi mo ng mga papeles ng mga negosyo ay nakalagay ba yan sa reklamo ng mga nagreklamo kay BP Sara? Nakalagay ba yan sa kanilang impeachment, sa kanilang articles of impeachment? Kasi bakit mo isasabpi na yung mga records ng mga kumpanya kung hindi naman po yan isinama sa reklamo? Kung ganun pala, fishing expedition yung ginagawa nila. Hindi po tayo kasi tayo, akusasyon na nga natin yan, in fishing expedition. Pero sila mismo, kinu-question ng mga sarili nilang member. Fishing expedition to. At pag sa actual na po, ang fishing expedition, hindi po nyo po pwedeng papabasura po yan. Lahat po ng nakuha sa fishing expedition, dapat ibasura yan. Kasi naghahanap kayo ng mga maikakaso. Samantalang, sinabi nyo nga, nasapat na yung sustansya. 'Di ba? Kayo po ay
meron ng substance at forms. Sapat na yung forma, sapat na ang sustansya ng inyong impeachment. Kaya po, bumoto kayo ng 54-1. Sabay ngayon, maghagilap pa lang pala kayo ng ebidensya. Ang sinasabi, hindi po, kumpanya, iba pa yung law firm. Ikalawa, yung law firm. Wala po palang ganyan. Wala nagsasabi na sa mga papeles ng law firm dahil po, yun na nga, bawal nga po yung lalabagin po niyan yung sa pagitan ng mga kliyente at ng abogado. Okay. Ikatlo, yun pong pinapasabi na yung SALN. Tignan nyo po, 20 years. Ilang taon na po bang Vice President si VP Sara Duterte? Di po ba? May kinalaman ba yung SALN niya ng Vice Mayor at ng Mayor sa kanyang tungkulin ngayon? Ibig sabihin, siya po ay inyong ini-impeach bilang Vice President. Kaya po hindi sila nakikinig kay Rufus Rodriguez eh. Ngayon, nakita nyo, yan po yung katwiran ngayon ng kampo ni VP Sara. Sinabihan na sila ni Rufus Rodriguez na hindi natin pwedeng i-impeach si VP Sara bilang DepEd Secretary. I-impeach lang natin siya kasi hindi impeachable yung pagiging DepEd Secretary niya. Nangangatwiran yung magaling na si De Lima. Nangangatwiran na, hindi mo naman mahiwala yung pagiging DepEd niya. Sige. Yun sa DepEd, di ba? Eto, maihiwalay na natin. Pwede yun. Yung katwiran, piloso po yun eh. Pero tama si Rufus Rodriguez. Hindi mo siya pwedeng impeach bilang DepEd Secretary. Tama rin yun. Ngayon, mas lalong hindi mo siya pwedeng impeach yung sa mga kasalanan niya nung siya ay Vice Mayor at Mayor. Kaya napakaliwanag po na yung SALN ay fishing expedition lamang. Okay? Kaya lahat po to, kayo rin po, no? Kung tatakbo man si VP Sara, kung tatakbo man siya sa Supreme Court, kayo rin po may kasalanan yan, kayong mga taga-Committee on Justice. Pinagpipilitan nyo yung hindi pinapayagan. Ikalawa, nagsasalita na sila ng unconstitutional. Si Attorney Season, nagsabi na ng unconstitutional. Ano yung unconstitutional? Yung mini trial. Hindi naman sila nagsabi na mini trial. Ang nagsabi po ng mini trial ay si Beatrix Luistro mismo. Siya mismo nagsabi na ito ay mini trial yung gagawin. Okay, punta na po tayo, no? Dito ko po kay BBM. Sinabi po ni BBM, tinapos na lang po natin para lahat na po ng mga argumento natin dyan sa impeachment ay tapos na po pansamantala. Okay. Eto po. Punta po tayo rito sa sinasabi ni BBM na wala raw po tayong control sa presyo ng langis. Tama naman yan, no? Kung wala po tayong control sa presyo ng langis, okay po yun. Kasi ang gusto niyang sabihin, tumataas yung presyo ng langis sa pandaigdigan eh. Okay. Pero, ano po yung meron tayong control, Mr. President? Meron po tayong control, dito po sa bawasan yung kasakiman ng mga oil companies natin. Bakit ko po nasabi na kasakiman lang yan? Kasi, kung halos pare-pareho tayo ng itinaas sa mga kapitbahay natin, na pare-pareho tayo nag-aangkat, kung halos tayo, pare-pareho tayo ng itinaas, balikan lang po natin Okay.
Yung sinasabi ni Mr. President, eto eh. Okay. Wala tayong control. O, tama yan, wala tayong control kasi gera nga naman eh. Pero sana hindi naman napakalayo ng itinaas ng presyo natin. O, 'di ba dito halos dikit-dikit eh. Singapore lang yung nakakaangat, tsaka South Korea at Japan, India kasi mayayamang bansa yan. Hindi nga eh, 60, halos pareho lang din, di ba? 54 tayo, 60 sila. Ang angat na angat lang masyado ay yung Singapore dahil 110. Okay, pagdating po dito, Mr. President, ayan po, nagre-range po ang mga itinaas ay mula 33% hanggang 46%. Diyan po. Tayo lang po yung tanging bansa na nagtaas ng 97%. Halos dumoble po, Mr. President. Pinakamalaki po. Ibig sabihin, yung mga ibang bansa, kontrolado po nila yung pagtaas ng presyo ng langis nila. So, hindi po totoo yung sinasabi ninyo na wala tayong control. Alam niyo po kung ano na control nila? Kaya po nila hindi ganong mataas yung pagtaas ng presyo ng langis nila kasi yung greed, yung kasakaman ng mga may-ari ng kumpanya ng langis. Malamang dito sa mga bansa na to, pag-aari ng gobyerno yung langisan. Yan ang pinakamalaking kasalanan ng dating nagbenta ng Petron eh. O PNOC, si Tabaco. O ngayon, nasa mercy po tayo. Yung oil deregulation, sila Tito Soto na po ang may batas niyan. Yun pong ang ibang bansa, 9% lang ang tinaas. 35% lang, 15% lang, 34% lang. Mataas na 46%. Sa atin po 97% eh. Hindi po ba? Sobra-sobra po ang itinaas. Ibig bang sabihin, yung crisis natin, hindi yung crisis na dinanas nila. Bakit nakaya nila hanggang 46% lang? Mataas na po yung 46%. Mataas na po yung 46%. Pero, tayo po, 97%. Pare-pareho naman tayo nag-aangkat ng langis. Yun po yun, Mr. President. Ngayon, hanap tayo ng hanap ng pera, di ba? Teka pala, Mr. President. Di ba pinagmamalaki nyo na may mga nagsusoli? Nasaan na napunta yung mga nagsusoli ng pera? Di ba kaya sila state witness kahit mga magnanakaw sila? Sila Alcantara, si Bernardo. Nasaan na po yung mga sinuli nila? Nasaan na po yung mga pinipres nating asset? Balita ko sa mga prenis na asset natin, talo na tayo kaagad eh. Pina-unpress na agad eh. Yung mga pinagmamalaki natin, kamakailan lang. Tignan lang natin ha. Hindi ako ganong sigurado eh. CA, unpress. Okay. Kamakailan lang po, no? Ito pong AMLAC. Siyempre, binabalita yan ng, ng mga dyaryo, ng mga mainstream media.
Binabalita po ng AMLAC na perenis po yung mga salapi nitong mga pinaghinalaan na magnanakaw, mga magnanakaw di umano ng flood control. Ito po ang sinabi ngayon. Okay. Yung Court of Appeals po, dininay yung additional request na ma-freeze. Ang ibig sabihin po kasi ng freeze, inano lang po, pansamantalang hindi pwedeng galawin. Kunwari ako, pinaghinalaan akong yung pera ko galing sa flood control. Freeze ko muna asset ko. Kala nyo, no? Nung binabalita yan, kala nyo, naku, ito na, ginagawa ni Marcos. Pinapress niya yung mga asset. Pinapress po, pero may korte tayo eh. Pansamantala lang na press. Ngayon po, ano po ang balita ngayon? As of ngayon, the Court of Appeals denied anti-money laundering request to extend critical freeze order. So, ibig sabihin, kung dinenay po yung extension ng freeze order, may expiration yung freeze order eh. Nag-request kayo na i-freeze para hindi nila maitakbo. Ngayon dapat nasampahan sila ng kaukulang kaso. Para yung na-freeze ay makubra. Di ba yan yung purpose natin kaya natin pinipreeze? Para hindi matakbo. Bakit hindi mo pinatatakbo? Kasi ang inala mo, ninakaw yung yaman na yan. Eh ngayon, kung hindi mo naman nasasampahan ng kaso, yung may-ari, mag-expire yung freeze order. So, ibig sabihin, yun pong premise ninyo na mga asset ng mga magnanakaw, dahil hindi nyo naman sila properly nakasuhan, wala na po yan. Nag-expire na yung pag-freeze. Unti-unti na po yung mawi-withdraw na po nila yan, maitatakas na. Kasi, pinapress nyo lang, hindi nyo naman sila nakasuhan, hindi nyo naman napatunayan na galing nga sa nakaw yun. Kaya pati pala yung pagpipress order ng mga yaman na mga to, binubudol lang din pala tayo. Nagpapapress kayo, wala naman silang naisampang kaso sa kanila para maging atin na yung mga pinapress. Buong akala ko pinapress yan, magiging atin na yan eh. Magiging atin yan kung nakasuhan sila at napatunayan na yung mga pinapress na asset ay galing sa nakaw. Eh kung hindi naman, dininay na yung extension ng pag-freeze ng asset, ano po nang mangyayari? Wala na po. Pwede na nilang withdrawin. Pwera na lang kung kinasuhan nyo sila na ma-forfeit na yung mga nakapress na yan. Eh kung hindi na nga pumayag. Biruin nyo, 13 billion to 24.7 billion. Ngayon, nag-file pa lang sila, civil forfeiture. Ngayong March 25. Pucha, pinapress nyo, tapos ngayon lang kayo. Eh kung naka-unpress na yan, pwede na pong nakawin. Pwede na po nakawin. Pwede na po nilang i-withdraw yan. Kasi tapos na po yung pagpipress eh. Okay. Punta po tayo sa mga ibang balita. Okay, ayon po kay Pangulong Marcos, sa aking analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo. Ayan. Kahit na po 130 na. O di, wala pala tayong problema sa supply, Mr. President. So, problemahin na lang natin yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasi hindi tayo nagkakaunawaan eh.
Mr. President eh. Kaya po kami umaangal, kaya po kami umaangal, mataas po ang presyo ng langis. Sabi nyo, walang problema ng supply. Baka kaya tayo walang presyo ng supply kasi mahal yung binibilan. Di po ba? Kung wala tayong problema sa supply, bakit napakataas yung presyo ng langis? O so hindi supply ang problema natin. Ang problema natin, masyadong mataas yung itinaas ng presyo ng langis natin. Yan po yung solusyonan nyo. Paano nyo po masosolusyonan yan? Kasi pinakita na po namin na sa ibang bansa, hindi naman po ganong tumaas ang presyo ng langis. Sa atin lang po sobra-sobra. Ngayon po, wala pa po kaming naririnig sa inyo. Excise tax, titignan, babawasan nyo is excise tax. O sige, magkano ba excise tax? Kasi lagi natin to naririnig eh. In diesel. Sige. Magkano po excise tax natin sa diesel? Para lang po, 6 pesos. 6 pesos po per liter. O ngayon, lagi po parang ang solusyon, bawasan na excise tax. Tignan natin, magkano yung excise tax per liter? 6 pesos. So 130, bawasan mo na 6 pesos. 134. 124. So 124 pa rin. Wala pang tax na napunta sa gobyerno. Ibig sabihin, mababawas pa yan. So hindi po yan yung solusyon, yung excise tax. 'Di ba? Kasi ang liit lang pala eh. Maliit lang yung mababawas pag pinunterian nyo yung excise tax. Kasi bibigyan ng emergency powers para bawasan yung excise tax. Bakit po kaya bakit hindi po ang gawin ninyo? Bawasan ninyo yung mga sobrang itinaas na presyo. Bakit yung mga kapitbahay natin kaya na magtaas ng presyo? Indonesia 9% lang ang tinaas ng presyo. Thailand, pinakamataas, 46% lang ang tinaas ng presyo. 46%. Ang Pilipinas, 97%. Kahit po bawasan nyo yung excise tax, mataas pa rin po. Di ba? Hindi po pagbabawas ng excise tax. Okay po yan, bawasan nyo yung pwedeng ibawas, pero ang tignan nyo po, yung kita ng mga may-ari ng oil, yung mga oil companies po natin, ang tignan nyo. Bakit po sinasamantala pa ng mga may-ari ng langis, ng mga oil companies? Bakit imbis na makisama sila? Halimbawa po, kung kumikita sila per litro no ng 10 piso, dapat 10 piso pa rin ang kita nila ngayon. Bilang pakikisama. Yun po ang tutukan ninyo, hindi po yung kung saan-saan. Okay? Ngayon ba may hearing? Ngayon na mismo? Nag-hearing na? Sige, mamaya manunod tayo ng hearing. Kinakailangan lang natin tong medyo tapusin ng konti. Wala na nanonood sa akin. Tigil na nga natin to. Manood na lang nga tayo. Manood na lang nga tayo ng hearing. Bigla nakahalata si Badong. Puta, 612 pala. Kinakailangan na naman magpahinga nito si Badong. Magpahiyang. Ito po. Mga parunggit ni Dilima. Todo iwas pa rin sa impeachment si BP Sara. Bakit kaya? Ayan. Alam mo, Dilima, ito lang ang tanong ko sa iyo. Straight to the point na tayo. Bakit daw umiiwas sa hearing si BP Sara? Ang tanong, karapatan ba ni BP Sara na hindi dumalo? Ikalawa kong tanong, may nilalabag ba siya?
may nilalabag ba siya pag hindi siya dumalo sa hearing? Kung wala naman siyang nilalabag, pag hindi siya dumalo sa hearing, move on ka na. Karapatan niya palang hindi dumalo eh. Pag ikaw ba inimbitahan ko, Dilima, dito, sabihin ko, tara Dilima, pakakainin kita. May karapatan ka bang tumanggi? Dapat ba ako na magsabi, ano ba yan, bakit iniimbita? Kung imbitahin rin kita at hindi ka dumalo at magsasalita ako ng kung ano-ano, dapat ba ganun? Hindi. Kung may karapatan po si BP Sara na hindi dumalo, at yung hindi niya pagdalo hindi naman po paglabag sa batas, move on ka na lang. Doon nga ako takantaka sa mga to eh. 'Di ba? Kung hindi dumalo yung kalaban ninyo, 'di ba parang nanalo kayo by default? Kasi bakit niyo siya pinadadalo? Pinadadalo niya siya para ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Kung ayaw niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi ba dapat matuwa kayo? Dahil ayaw na ipagtanggol ang sarili, di panalo na kami by default. Kaya ang susunod nyo dapat gawin, i-wrap up nyo na, total ayaw dumalo ng kasi nakailang hearing na kayo dyan sa reklamo, di ba? Hiniring nyo na yan. Pinag-usapan nyo na yung reklamo. Anong sinabi nyo sa reklamo? Ang reklamo ay ano yung termino nila? Form and substance. Sufficient. Nakita nyo yung reklamo, sufficient in form and substance. So pinadadalo nyo ngayon si BP Sara para sagutin niya yung nakita nyong sufficient in form and substance. Ngayon kung hindi siya dumalo, wini-waive niya yung karapatan niya para sagutin yun, di ba? Kaya dapat, okay, kung hindi ka nadadalo, i-wrap up na namin to, pasensyahan na tayo isasubmit na namin to. Yung reklamo na ito, na may form and substance, isasubmit na namin sa plenary kasi ayaw mong sagutin eh. Bahala ka na sa buhay mo. Di po ba? Bakit kayo magagalit kung hindi dumalo? Dapat nga matuwa kayo eh. Kaso nga, wala kayong katwiran kasi na mag-conduct pa ng hearing kasi ayaw na nga dumalo ni BP Sara eh. Ibig sabihin, magpapasya na kayo in evidence at hand. Kung ano yung hawak niyong ebidensya, pagpapasyahan nyo na. Kasi yung ebidensya lang ni BP Sara yung gusto ninyo, di ba? Doon kayo nahalata na ginagamit nyo kasi yung hearing for inunahan nyo lang ng galit eh. Inunahan nyo lang ng galit. So ginagamit nyo lang talaga yung hearing para makapag-fishing expedition at bawal po yun. Hindi naman po bawal na may kasalanan kayo, pwede kayong kasuhan, hindi po. Kumbaga, unfair. Unfair po yun. Okay. Samantala, may nakikiusap po kay Mr. President, nakakaawa po yung mga ganitong kalagayan, no? Tignan nyo po yung itsura pa lang nito. 72 years old, driver pa rin. Kaya po siya nagda-drive kasi nga wala namang kabuhayan. Ayan po. Mr. President, parang awa nyo na. Nakakaiyak lang po. Siya na po nagsabi na nakakaiyak. Ayan, Jaime Recrafrente. Nakakaiyak lang po. Wala na po kami makapitan, wala nang tumutulong, wala nang mautangan. Sana maaksyonan ng gobyerno ang problema namin ngayon. Makakuha man lang kami ng ayuda. Mr. President, ito po yung sinasabi nyo na ililigtas nyo. 72 years old driver dahil wala sa listahan, hindi makakuha ng ayuda. Ano po gagawin natin, Mr. President? Kakamutan mo lang ba ng ulo yan? Hindi po ba? Bigyan nyo naman ng ayuda yan, 72 years old. Pinagmamakaawa pa yung sinasabi nyong ayuda.
Oh, meron pa pong isang OFW na uuwi. Meron na siyang nakalagay na na pinalaminate niya na yung kanya daw mga pamasahe pa uwi ng Pilipinas ay sa sarili niyang bulsa. Huwag kayong magpanik. Nais kong tiyakin sa inyong lahat. Lahat sabi ni BBM, huwag kayong magpanik. Nais kong tiyakin sa inyong lahat na hindi ito nangangahulugan na dapat tayong magpanik. Ayun pala yun. Ang linaw ng pagkakasabi mo, Mr. President. Alam mo, Mr. President, kaya po kami nagpapanik kasi ikaw po yung presidente ng Pilipinas. Magtapatan po tayo, mga kapatid. Ito bang tapat-tapat lang. Ito bang crisis na to, ito na pinakamalalang crisis natin. Wala po to sa, tapatan tayo, wala po to sa kalingkingan ng crisis natin Pandemya, wala po to sa kalingkingan Kaya lang, Mr. President, kaya po kami namumblema, ikaw kasi yung presidente. Yan po yung masakit dun Kung si Tatay Digong po ang presidente ngayon, hindi po kami alam niyo ba yung Mr. President, yung pandemya? Milyon-milyon po ang namatay dun. Buong mundo po yun, Mr. President. Hindi po kami nagalit ng ganito, hindi po kami nag-alala ng ganito. Kung tutusin, wala pa po meron yata isa sa Israel, di ba? Isa pa lang po yung Pilipinong namamatay dito sa krisis na to. Pero mas kabado pa po kami ngayon kaysa nung pandemya. Naintindihan niyo po? Hindi po kami nagpapanik dahil sanay na po kami sa krisis. Kailan lang yung pandemya, nalagpasan namin. Nagpapanik kami dahil kayo ang presidente. Kung iba po ang nakaupo, panatag na panatag po kami. Parang normal lang po. Hindi po ganyang kataas. Kasi pinakita po natin, 97%, sabi nga ni Marcoleta, 120% pa.